7 a.m. pala may cleanup drive kami sa may San Juan South Elementary School. Kaya 6 a.m. nasa school na ako kasi may orientation pa before kami mag-cleanup drive sa mismong school. Pero alas 6 nasa school na ako pero walang katao-tao. Buti na lang mayroon yung nagbubukas ng gate at pumasok na ako at maya-maya may mga dumating na higher level na mag-a-assist sa amin. At 6:30 before dumating yung mga kasama ko. At guess what? Napakaraming late. Buti na lang meron yung court nakabukas na at doon ako naghintay. Buti na lang talaga meron akong nakasama sa court na naghintay, mga section A. At habang naghihintay kami, nag-video-video muna kami dyan. Kunyari daw may hinihintay kami. Yun pala, gusto nilang sumama sa vlog. Kaya ako naman, para hindi sila magtampo, isasama ko na kayo. At after nun, ng paghihintay namin, dumating yung prof namin at yung mga kaklase namin. At nag-orientation na kami agad para makapagsimula na din makapag-cleanup drive. Kasi next week magtatanim naman kami. So, kailangan malinisan muna yung mga pagtataniman before kami magtanim next week. So after pala ng orientation, so nag-proceed na din kung saan yung mga designated area ng bawat section. Nagsama ang A and B and C and D naman ang magkasama sa kabila upang maglinis kasi nga magtatanim kami next week. So kailangan malinis na siya. At kami namang mga documenters and representative na iwan kami para mag-meeting kasi mga papalitan namin ibang projects na feeding program. Papalitan namin siya ng mga ibang projects. At after nyan, after namin mag-meeting, pumunta na kami sa mga lugar kung saan yung mga classmate namin para mag-picture at upang tumulong na din. So, dito yung mga section C and D and sa kabila naman is yung mga A and B. Siyempre, hindi lang naman pwede na tayo ay mag-video and mag-picture, di ba? Kahit documenters tayo to sa representative, hindi pwedeng hindi natin tulungan sila. Kaya ginawa ko dyan, kumuha ako ng garbage bag at nakipagdamo-damo na ako dyan para mabilis ang trabaho. At kung mapapasin niyo dyan, napakarami namin kasi per section 30 ata. So, kung apat na section kami nasa 120. Yung ibang ginagawa nagwawalis at yung iba naman nagdadakot at yung iba mga nagdadamo. So, alam nyo ba, nakakabilib sila kasi walang nag-iinarte. Walang maarte sa kanila, talagang G na G silang magdamo, magwalis, maglinis para sa grades. Syempre, sino ba namang ayaw maglinis para sa grades, di ba? Kaya lahat kami dyan tulong-tulong na para mabilis yung trabaho. At tignan nyo naman, kahit nakaputi, walang alintana, basta makapaglinis na para matapos na agad. At after ko naman tumulong nito sa section C and section D, syempre hindi naman pwedeng hindi tayo tumulong sa sarili nating section, di ba? Kaya lumipat ako sa kabila para naman mabidyohan sila and makatulong doon. At nakasalubong yung may mga documenters ito, kagagaling nila doon. At pagdating ko sa section A and section B, sobrang sisipag din nila in fairness. Talagang wala ding maarte. Talagang tulong-tulong sila. Dahil sobrang sipag nila, kahit hindi nakatingin yung prof namin, kahit nandoon sa kabilang prof namin, hindi pa rin nila pinapansin. Talagang tuloy-tuloy sila sa paglilinis. Hindi yan scripted, hindi porket may nagbibideo ibig sabihin doon lang sila kumikilos. Hindi, totoo, kahit walang video, talagang masisipag sila. So dahil masisipag sila, deserve nilang magmerienda. So ginamit namin yung e-bike ng kaklase ko para bumili kami ng merienda. Syempre hindi naman pwedeng hindi natin sila pameriendahin. Napagod sila at deserve nila ito dahil ginawa nila yung best nila para mapabilis yung paglilinis. So pumunta na kami agad sa may bakery na malapit dito at bumili tayo ng pandesal para sa kanila at bumili din kami ng palaman. Dahil nagtitipid kami, bumili na lang kami ng tubig para sa panulak at nilagyan na lang namin na ice, di ba? Nakamura na kami, mas healthy pa. Ganyan yung mga palusot talaga ng mga nagtitipid. Kaya sabi ko sa mga kaklase ko, pagpasensya nyo na dahil nagtitipid tayo, yan lang muna, magtubig-tubig muna kayo. Pag-uwi na lang ninyo, tsaka lang kayo mag-soft drinks. After namin bumalik na kami agad para makapagmerienda na din sila. Sakto, katapos nilang maglinis at nakaupo na lang sila. At pagdating namin, nagmerienda na sila agad. At kahit papaano, napawi naman yung pagod nila dahil sa merienda na dala namin. So after namin magmerienda and makapagpahinga, umuwi na din kami agad. Naglakad na lang kami kasi malapit lang din naman yung capital town. Nasa likod lang ng capital town tong San Juan. At dahil malang gasolina, din na din kami sumakay ng trike kasi mahal ang pamasahe. Kaya ganyan yung mga estudyante nagtitipid. At dyan nagyaya yung mga kaklase ko na kumain daw ng rice kasi nga hindi sapat yung pandesal na kinain nila kasi tagi-isa lang kami. Hindi daw sapat kaya kakain muna daw sila. Ako naman, hindi na ako sumama sa kanila. Kumbaga hinatid ko na lang sila doon at umuwi na din ako kasi kailangan ko pang pumunta ng church dahil may event doon. At alas 9 na anong oras nag-start, dapat alas 7. Pero alas 9 na kaya late na ako. At kailangan ko umattend doon dahil seminar yun ng mga teachers. At pagdating ko, nag-start na at patapos na yung first session. Kaya late na talaga ako. At napakahalaga ng seminar na to as a Sunday school teacher. Kasi bilang teacher, lalo na ng salita ng Panginoon, walang katapusan ang pag-aaral. Habang buhay ang pag-aaral. So, hindi natapos ang pag-aaral lamang. Porket umattend ka sa training, nag-aaral ka, okay na. At di na din ako nakapag-video ng marami kasi nag-focus na ako sa pakikinig. Into my classroom, Lord, you daily send your beloved children, each soul in my care.
Sobrang tuwa ko sa seminar and nag-enjoy talaga ako. Kasi hindi siya naging seryosong seminar kundi na-enjoy yung enjoyment and the same time matututo ka talaga sa mga naging lesson lalo ng encouragement sa dulo ng pastor namin na talagang tinawag tayo. Maraming mga bata ang naliligaw ng landas, maraming bata ang walang pagkakilala sa Diyos. So as Sunday school teacher, napakahalaga na turuan mo yung mga bata kung saan sila lalakad at pagtanda nila, dadalhin nila ito at hindi sila mahihiwalay kapag itinatanim sa kanilang puso. So as a Sunday school teacher, dapat yun yung burden natin. At yun yung isang tumatak sa akin talaga. Kasi kapag hindi mo tinuruan yung bata ng Word of God, maaring yung matutunan niya is worldly. Matutunan niya ay mga bagay na walang kabuluhan. Kaya praise God talaga sa matagumpay na seminar ng Sunday School teachers at sa Diyos lahat ng kapurihan. At bandang alas 6 naman, lumabas naman kami, pumunta kami sa bandang Greenfields para kumain and also makapag-fellowship na din and makapagkwentuhan. At naging parking boy pa talaga ako. Yung di ko alam kung ano yung sinisenyas ko, kaya yung driver nalilito. Kuan muna tayo ngayon. Ay. Paano ka lalabas? At after namin mag-park, naglakad na din kami para pumunta sa may Grizzled Chicken kung saan kami kakain dahil nag-crave kami sa may mga flavor na chicken. Doon tayo kakain for today's video. At ipapakita ko sa inyo yung logo nila at sabihin nyo na lang kung chicken ba siya o parrot. At nandito na nga kami, katabi lang pala niya yung Camire at sa taas naman niya is the Anytime Fitness. At madali lang siyang makikita. Ready na ba kayo makita yung logo nila? Tignan nyo naman yung logo nila. Nakita nyo ba? Di ba? Yung logo nila parang parrot, parang hindi siya chicken. At nakakagulat yung pinto nila kasi napakahirap buksan. Nakalagay doon pool pero kapag hinila mo, sobrang hirap hilain. Pag tinulak mo naman, mabigat pa rin. So, anong gagawin? So, kailangan mong force, syempre. At yan, habang naghihintay kami, nagkukwentuhan muna at konting video-video para may clips tayo sa vlog, syempre. At mga 15 minutes din siguro kami naghihintay dyan. At after 15 minutes, nakuha na din namin yung order namin at ngayon naman papunta kami sa next stop namin which is sa my coffee shop naman kung saan yung favorite coffee shop ko at nandun yung favorite coffee ko which is matcha, syempre. Dito lang din siya sa may Greenfields. Maglalakad ka lang ng konti para makapunta sa may favorite coffee shop ko at kung nasaan yung favorite coffee ko. At ito yung Payo Street Coffee. At yan, pagdating namin nag-order na kami agad para mabilis. At naghintay lang din kami mga 5 minutes to 10 minutes ang paghihintay. Tapos dumating na agad yung order namin. So after makuha namin yung order namin and makumpleto yung mga bibili namin, bumalik na kami kung saan kami nag-park at doon kami kakain kasi may mga bawon kaming chairs. Ano mo yan ang ginagawa? Walang iyak nun. Sisisihin ka lang. Tapos ako pa namin sa'yo, that's what you get. Papansin. Kaya nakalimutan na naman natin bumili ng lamig. At after makompleto yung mga orders, sinet up namin agad yung mga chairs na dala namin and then kulang ng 2. Sa may side na lang kami umupo at 4 na flavor pa lang in-order naming chicken. At yung pinakamasarap na flavor para sa akin is yung hint spicy. At habang kumakain kami dyan, alam niyo ba, dahil nasa tabi lang kami ng daan, ang daming nagja-jogging. So, yung mga nagja-jogging habang sila tumatampo, nakatingin sila sa amin. So, parang natitem silang kumain kasi nga. At after namin kumain, nagkwentuhan lang kami saglit. At dahil may service pa kinabukasan, kaya umuwi na din kami agad. At yun lang ang lahat na nangyari sa buong maghapon. At salamat sa pagsama. Hanggang dito na lang. Bye-bye!